Mukhang iba yung plano nitong November 30 na rally. Ha? Akala natin pure lang na laban sa korupsyon or sinusuportahan nila ang kampanya laban sa korupsyon. Sandali, parang hindi na ganun ang dating. Kasi sinasabi ngayon ng mga organizer dito sa trillion piso March, rally sa November 30. Ayaw nila sa Marcos at Duterte. Bah, iba ito para maintindihan nyo. Ayaw nila kay Pangulong Marcos at sa mga nakaraang Duterte. Sinong gusto nila? Iyon ang tanong. Yun ang dapat nating abangan. Kaya maging maingat tayo at maging mapagmasid tayo ng mga mamamayang Pilipino. Kasi ang akin pong paniniwala, ang isyu ng korupsyon na ngayon naman po ay inaaksyonan, pinapanagot, dapat po nating suportahan ito. Kung ayaw nyo sa kasalukuyang gobyerno, anong gusto nyo gawin? Kayo ang mag-imbestiga? O gusto nyo magpalit ng gobyerno? Sino ipapalit? Hindi naman po solusyon magpalit. Kasi pwede yang gawin nating mga mamayang magpalit tayo ng gobyerno kung walang ginagawa ang gobyerno. Kung hindi nila pinansin ang korupsyon. Di ba? Ang nangyari nga, in-expose ni Pangulong Marcos ang korupsyon, pinatigil ang korupsyon, pinaiimbestigahan, pinakakasuhan, pinapa-aresto pag may warrant of arrest at aarestuhin na nga. Actually, nag-umpisa na ng operation para arestuhin ang mga nasasakdal o mga posibleng nasasangkot. Yun na po yung nangyayari. Kung ang layunin ng trillion piso March rally this coming November 30, next week na ito, tanggalin ang gobyerno o kung ano man, kailangan maging maingat ang lahat. Sino ang maghahawak? Sinong gusto nyo maghawak ng gobyerno? Kaliwa? Hindi pwede. Kanan? Hindi rin pwede. Kailangan ang maghahawak ng gobyerno, merong mandate, merong approval, inilagay sa magitan ng political exercise, election, yon ang katanggap-tanggap. Ang elected official lang ating bansa si Pangulong Marcos. Hindi ako spokesman ng Pangulong Marcos at ng First Family. Hindi rin ako spokesman ng pamahalaan. Voluntary lang ito. Yan ang totoo. Siya yung elected, siya yung inihalal ng mga Pilipino, siya yung nanumpa sa tungkulin sa ilalim ng saligang batas hanggang June 30 ng 2028. Tapos ngayon magrarally pala yung ibang grupo. Ang gustong palabasin, ganon. Ayaw na nila kay Marcos, ayaw din nila sa mga Duterte. Okay lang na umayaw kayo sa mga Duterte kasi talaga namang iba yung galaw nila. Wala nga pinaimbestigahan ng korupsyon, pinabayaan ng korupsyon ng mga nakaraan. Ngayon alam naman natin nagmamadali sila dahil gusto nilang silang mag-take over. Posible rin gustong bigyan nila ng proteksyon ng mga kasamahan nila na may kinalaman sa korupsyon, kontraktor at mga politiko. Iba yun. Pero yung kasalukuyang gobyerno na kahit na yung pinsan, first cousin, dating speaker, Martin Romualdez ay pananagutin, bakit ayaw nyo ng gano'n? Kaya, anyway, yung November 30 holiday, karapatan nyo sa pamagitan po ng malayang pamahayag, napansin ko lang na parang ang tema ay gano'n. Laban sa Marcos administration, laban sa mga Duterte. Ayun, karapatan nilang sabihin yon, pero sana hanggang doon lang. Ngayon, kung gusto niyo yung pagpapalit, gusto niyo malawak ang pagbabago, hindi sa panahong ito. Ang pagbabago at pagpapalit ng liderato ng bansa sa eleksyon sa 2028. Yun po yung aking paniniwala. Ang pagpapalit ng liderato ng ating bansa sa panahong ito hindi napapanahon. Hindi makakatulong sa ekonomiya, hindi makakatulong sa political stability, hindi makakatulong sa mahihirap na Pilipino, at hindi rin makakabuti sa ongoing investigation at naghahanap ng katarungang mga Pilipino na may-ari ng pera na pinagnakawan ng mga korupsyon.
corrupt government official noon, ngayon, at pribadong sektor ng mga kontraktor. Ang solusyon, ipatupad ang batas na katulad ng nangyayari. Rule of law, inimbestigahan ng may ebidensya, kinasuhan, ngayon may warrant of arrest, aarestuhin nila at tuloy-tuloy ang ginagawang ganyan. Hindi lang sa flood control scam, pati sa POGO operation, pati dun sa mga kaso sa ICC tungkol sa crime against humanity at ang mga Pilipino ang biktima at complainant before ICC. Ayan po yung ginagawa ng gobyerno. Eh bakit minamali nyo? Anong gusto nyong gobyerno? Yung pagtatakpan ng lahat ng ito? Magpapalit kayo ng gobyerno at ano ang kanyang magagawa at ano ang gagawin? Paghihigante? O kung hindi man paghihigante, magte-take over lang, lahat ay pananagutin dahil lang sa politika. Hindi tama. Hintayin natin ang eleksyon na siyang isinaad sa saligang batas na magpapalit tayo ng Pangulo, pangalawang Pangulo sa 2028. Inuulit ko. Yan po ang aking observation at panaw. Any comment? Malaya po kayo. Okay? Aba si Krasandaong, Krasandaong Ronaldin Paterna. Ito po yung ngayon ay naka-alerto na sa Interpol kasama si Harry Roque ayon sa DILG. Ito hong si Ronaldin Paterna at Cassandra, ito yung kasama sa POGO operation. Kasama rin si Harry Roque dahil yung Cassandra Ong at saka Harry Roque, yan po yung magpartner doon sa POGO. Hindi lang as legal counsel. Okay? Base doon sa investigasyon ng Kongreso noon at investigasyon ng PAO. Ano ba yan? Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pasok. At may kinalaman si Harry Roque, Ronaldin Paterna at Cassandra Ong. Sila ho yun doon sa tinatawag na Lucky South 99. Ayan, sa Pampanga yan. Sa Pampanga operation niya ng POGO. Yung kasing sa Tarlac ay si Alice Goo ang involved doon. At katunayan, convicted na, hinatulan na habang buhay pagkakabilanggo at yung iba pang kasama. So yung operation sa Tarlac, mayroong hustisya na, mayroon ng convicted. Ito dito sa POGO, sa Pampanga, ongoing pa dahil si Roque ayaw umuwi. At nakasandal sa mga taga-Europe. Meron daw siyang political asylum pero hindi pa naman na-aproban. Pero ito na ngayong report. Meron na pong red notice. Ipinarating na, hinihiling na ng Philippine government sa Interpol para matulungan tayo ng Interpol sa pagpapahuli dito sa mga Pilipinong nagtatago sa abroad na sila po ay convicted na, yung iba ay under investigation o under trial katulad ni Roque, nasa ilalim sa trial kasi may warrant of arrest na pero nagtatago pa. Hindi pwede yan. Managot kayo. Managot kayo, may pananagutan kayo, bumalik na kayo, sumuko na kayo. Sumuko na kayo kasi ang batas ay hindi pwedeng taguan habang buhay.